Dapat yan, tuloy-tuloy na yung ganyan eh. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na sinabi umano ng ilang matataas na opisyal ng People's Liberation Army na handa umanong sumuko ang 100,000 mga Chinese na sundalo sa Amerika kapag nagdeklara ng giyera si President Xi Jinping sa South China Sea. Maganda yan mga utol, no? Pero, di ba, nag-uusap si President Biden at si President Xi Jinping, pero talagang kahit ano pa man, nag-stand firm sila sa parehas, no? Yung etong China, ginigiit pa rin nila yung ganang kanila. So, yung pag-uusap na yon, on process. Okay, pero magandang bagay na nag-uusap sila mga utol. Kasi pag hindi, pwedeng mag-atakihan ito anytime soon. Teka lang, bago tayo magpatuloy, check na muna natin yung mga banta ng... Siyempre, yung Taiwan, kasama rin sa mga issue, mga utol, dahil gustong angkinin na o tuluyang mapa sa kamay ng China etong Taiwan. So, ito po yung mula ito sa CNN Politics, no? Ito yung reply ng White House o ng United States of America, particular na President Joe Biden, dun kay President Xi Jinping, no? Biden says US would respond militarily if China attack Taiwan. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Palagay ko mga utol, sa halip na mabawasan ng tensyon, bumaba ang mga alitan o girian ng mga bansa, lalo lamang lumalala ito. Sa kabila ng handa naman sila makipag-usap sa isa't isa, partikular itong China, United States of America, at ngayon nga, yung North Korea lalo pang nagwawala na, 'di ba, nagdeklara o nagbanta na sila ng isang nuclear war. Pero dito muna tayo, no. Biden binalaan si Xi. So si President Joe Biden at si President Xi Jinping ng China, 3 minuto lang ang kailangan para mabura ng US military ang China sa mapa. Ganun kalalayan mga utol. So yan ang ating aalamin mula kay PHTV. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Tingnan na natin. PHTV. Grabe, ano? Nakakaba, no? Isipin mo, ganyan yung magigayari. Iniulat na isang source na binalaan umano ng isang Chinese military general ang Communist Party laban sa binabalak nito na salakayin ang Taiwan at pinaplanong sapilitang pag-agaw sa Ayungin Shoal mula sa pagkokontrol ng gobyerno ng Pilipinas. Talaga naman, no? Gusto nilang agawin. Sinabi ni General Wei Fenghe na hindi papayag ang karamihan sa mga matataas na opisyal ng People's Liberation Army sa pinaplano ng kanilang gobyerno dahil siguradong hindi umano magiging maganda ang resulta nito at baka pagsisihan pa nila ito sa huli. Tama. Sekreto umanong binalaan na nasabing general ang mga miyembro ng Communist Party na hindi sila susunod sa anumang utos na salakayin ang Taiwan o Pilipinas at sinabi na handa umanong mag-aklas ang mga opisyal ng People's Liberation Army. Nilinaw din niya sa Communist Party na hindi nito kayang kontrolin ang mga opisyal ng People's Liberation Army at kung talagang ipipilit ng CCP ang kanilang gusto, siguradong maraming pagbabago ang magaganap sa China. Iniulat ito. Teka lang. Pero ano nga, no? Pwede talagang mangyari yun na yung China, kahit pa magdeklara ng pag-atake sa Taiwan o sa Pilipinas o kung saan mang bahagi ng South China Sea, pag nagdeklara sila ng atake, pwede talagang mangyari na may mga officials sila ng kanilang military na hindi sumang-ayon. So pwede talagang mabuwag ito o mahati ito dahil noon pa man may mga kumukontra na rin naman. Walang pinag-iba dito sa atin sa Pilipinas, 'di ba? Nagkokontrahan yung iba natin mga leaders dahil sa isang desisyon ng
ng kung sino man nakakataas. Ganon din sa kanila malamang dahil yung mga yan may natatalino rin naman at saka may mga sariling ideolohiya yan. So, di ba ang ginagawa ni Xi Jinping, okay, ito mga utol ang ginagawa ni Xi Jinping sa kanyang mga gabinete o sa kanyang mga opisyal na hindi sumusunod o sumasang-ayon sa kanya, inaalis niya. Di ba? Nauna niya nang inalis yung yung foreign ministry nila. Tapos pinalitan niya 2 beses na yata kung hindi ako nagkakamali. Meron siyang top general ng kanyang military na inalis dahil hindi rin sumasang-ayon sa kanyang kagustuhan. So malamang dyan sa loob ng kanilang mga session hall, pag sila'y nagpupulong tungkol sa nangyayari sa paligid o sa mga plano nila sa South China Sea, sa mga plano nilang pag-atake, malamang nagtatalo rin yung mga yan. Okay, at kumbaga may mga hindi rin talaga sang-ayon sa kanya. So pwede talaga mangyari na yung mga hindi sang-ayon sa kanya kumampi sa United States. Pero out of loyalty, hindi kay Xi Jinping, sa China, doon sa mismong bansa, out of loyalty, hindi nila yung ginagawa. Pwede yung mangyari mga utol. Okay? At baka worst comes to worst, may mag-traitor sa kanya. Diba mga utol? Tuloy muna natin to. Sa China. Mamaya titingnan natin. Iniulat ito matapos sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner na sinalubong ng isang barko ng China ang mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos habang nagsasagawa ang mga ito ng Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Ayon sa hepe ng Sandatahang Lakas, 2 Philippine at isang US vessel ang magkasamang nagpatrolya 30 nautical miles mula sa Malampaya Gas Field Facility sa hilagang bahagi ng Palawan nang biglang namataan nila ang isang Chinese vessel. Naobserbahan nila ang isang warship ng People's Liberation Army Navy na tila sinusundan sila mula sa layong 6.5 nautical miles. Para naman kay Brawner, ang Joint Philippine-US Patrol ay hindi sadyang i-provoke ang mga Chinese forces na nasa West Philippine Sea. Sinabi niya na ang kanilang objective ay upang matiyak na Armed Forces of the Philippines ay mayroong interoperability sa US military, mapahusay ang kanilang kakayahan upang epektibong i-promote ang tinatawag na rules-based international order sa West Philippine Sea. Naman, yun talaga yung mandato nila Anya na sa ngayon, naniniwala ang Sandatahang Lakas ng Joint Maritime at Air Patrol sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay naging matagumpay dahil hindi umano sila nakaranas ng anumang hindi kanais-nais na insidente. Totoo, no? Idinagdag niya na nakamit ng US at Philippine military ang kanilang mga objective na itinakda para sa Joint Maritime at Air Patrol at dahil dito, napahusay ng AFP ang kanilang kakayahan na mag-operate ng sabay kasama ang kanilang kaalyado. Dapat yan tuloy-tuloy na yung ganyan Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na sinabi umano ng ilang matataas na opisyal ng People's Liberation Army na handa umanong sumuko ang 100,000 mga Chinese na sundalo sa Amerika kapag nagdeklara ng giyera si President Xi Jinping sa South China Sea. Maganda yan mga utol, no? Pero, di ba, nag-uusap si President Biden at si President Xi Jinping pero talagang kahit ano pa man, nag-stand firm sila sa parehas, no? Yung etong China, ginigiit pa rin nila yung ganang kanila. So, yung pag-uusap na yon on process. Okay, pero magandang bagay na nag-uusap sila mga utol. Kasi pag hindi, pwedeng mag-atakihan ito anytime soon. Teka lang, bago tayo magpatuloy, check na muna natin yung mga banta ng... Siyempre, yung Taiwan, kasama rin sa mga issue, mga utol, dahil gustong angkinin na o tuluyang mapasa kamay ng China etong Taiwan. So, ito po yung mula ito sa CNN Politics, no? Ito yung reply ng White House o ng United States of America, particular na President Joe Biden, dun kay President Xi Jinping, no? Biden says US would respond militarily if China attack Taiwan. But White House insists there's no policy change. Okay? So malinaw na malinaw yan mga utol na talagang
kung ano man ang gagawin o pag umatake o nag-try mag-invade itong China sa Taiwan, talagang aatakihin sila ng United States of America. And palagay ko, yun yung mga bagay kung bakit napipigilan itong China. And kung mapapansin nyo nga, kanina lang i-discuss na yung mga joint military activities natin, joint maritime patrol natin dyan sa West Philippine Sea, pagka kasama natin ng US o Japan, hindi naman tayo hinahadlangan o winawalangya ng mga Chinese na nakatalaga doon. 'Di ba? Bagos, umiikot sila pero hindi sila nagtatangka ng mga dangerous maneuvers, ng mga aggression. Hindi kagaya pag tayo lamang, kinakayan-kayanan nila tayo eh. So, napakasimple ng lohika. Takot sila mag-engage sa United States of America kasi hindi nila alam kung anong pwedeng gawin ng United States of America sa kanila. Baka biglang bumira ang United States of America. Bombahin nila ng tubig. Subukan lang bombahin ng tubig yung joint patrol na kasama ang Amerika. Ano kaya ang mangyayari? 'Di ba? Pambabastos yun. Tayo, kinakaya nila tayo kasi ang mandatong kasi ng ating Pangulo at ng mga nakakataas sa ating Philippine Coast Guard at sa mga personals na nandun ay maximum tolerance. Hayaan. Hanggat hindi kaya, hanggat di violente, wala nasasaktan, hayaan lang. Wala man lang gumanti kayo kung anong gagawin sa inyo. Wala man lang ganon, mga utol. So basahin lang natin ng konti. President Joe Biden said Monday that the United States would intervene militarily if China attempts to take Taiwan by force. Okay? So talagang sasagasaan nila ang China kapag inatake ng China ang Taiwan. Napakalinaw po niyan. Iyan po ay diniklara talaga ng presidente. Ngayon ay mag-e-eleksyon. Ngayon 2024 ay mag-e-eleksyon sa United States of America. Maaring maraming magbago sa mga binitawan na yan ni Biden pag nagpalit ng presidente. Maari po. O maari yung susunod nilang Pangulo ay mas malala. Mas kamay na bakal. Anyway, depende yan kung sino yung mga nanalong presidente. A warning that appeared to deviate from deliberate ambiguity traditionally held by Washington. So sa madalit sabi, napakasimple, no? During a joint news conference with Japanese Prime Minister Fumio Kishida in Tokyo, Biden was asked if the US would be willing to go further to help Taiwan in the event of an invasion than it did with Ukraine. You didn't want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reason. Are you willing to get involved to defend Taiwan if it comes to that? Sabi ni Biden, yes. That's the commitment we made. Simpleng-simple nung sagot, pero yun na yun. Okay mga utol, so ano masasabi nyo dyan? Paki-comment na lang. Ituloy na muna natin. Paki-comment ang inyong mga opinion, tuloy na muna natin to. Pero ano sa palagay nyo? Panagsagasaan itong China, US. Ano kaya ang mangyayari? Ano sa tingin nyo? Sino mananalo? Gaano katagal? O lalawak ba ito at magiging world war? Paki-comment na lang. Sinabi umano ng ilang general ng Chinese military na wala silang kakayahan na talunin ang US military sa isang digmaan. Totoo. At marami sa mga sundalo ng People's Liberation Army ang ayaw na makipaglaban sa anumang giyera. Idinagdag ng mga Chinese military official na hindi umano matutumbasan nila ang experience at lakas ng US military sa pakikipaglaban. At kung ikukumpara sa People's Liberation Army, hindi pa nila kailanman napatunayan ang kanilang kakayahan. Totoo yan. Sinabi naman ng ilang eksperto na malinaw umanong nagdadalawang isip ang mga Chinese military official na isabak sa giyera ang kanilang mga sundalo dahil alam nila na walang experience ang People's Liberation Army sa isang tunay na digmaan. Iniulat ito matapos binigyang diin ni Pangulong Marcos ng tumataas na tensyon sa West Philippine Sea ay nangangailangan ng pakikipagtulungan sa Estados Unidos dahil ang nasabing partnership ay magpapanatili sa kapayapaan sa rehiyon. Ayun na nga mga utol, no? Yun ang palagi ang sinasabi ng US, ng Pilipinas, at ng mga kaalyado nating bansa. Ang pinapanatili lamang
ay estabilidad at kapayapaan nitong rehiyon na siyang pinipilit na wasakin o sirain ng China. Ngayon, ang China, ang pinalalabas nila, yung mga Western forces ang gumugulo dito sa ating rehiyon. Kung tayo-tayo lamang daw, maayos naman daw ang ating relasyon. Ang nagpapagulo dito ay United States of America. Sinabi nila yan ilang beses na. Ngunit mga utol, come to think of it, kung wala ang United States of America, hindi nakikialam ang United States of America. Kung sakali man, ano sa palagay nyo ang nangyayari na dito sa Indo-Pacific? Palagay nyo ba tumigil na yung China? Harmonious ba yung relasyon natin sa kanila? Palagay nyo ba nilisan na ng China yung mga teritoryo natin? I don't think so. Sa palagay ko, malamang nasakop na nilang lahat yung ating mga teritoryo dahil magpapalabas siya ng persa dahil alam nilang kayang-kaya nila tayo. Ang tanging rason kung bakit hindi ito gumagawa ng violenteng aksyon itong China kahit alam nilang kaya nila tayo ay dahil natatakot sila at alam nila na kapag sinubukan nilang gawin yung mga bagay na gano'n na lampas na, makakalaban nila ang United States of America at hindi lamang United States of America ang posible nilang makaharap. At eto nga sabi ko, hindi yan basta China, US ang mangyayari. Ito po ay magsisimula ng World War III. Okay, so anong opinion nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang, hanggang doon lang muna. Ay mamaya, basahin pala muna natin to, no? Itong gusto ko to i-share sa inyo mga utol. Kasi itong gera na ito, US General's Prediction of War with China in 2025 risks turning worst fear into reality. So isang US General ang nag-predict na sasagupa ang China sa taong 2025. Bakit niya daw yun nasabi? Kasi nga raw, handa na ang China. Kasi alam natin, patuloy na nagpapalakas ang China. So yun po yung kasukdulan ng kanilang kakayahan. Kumbaga, pagdating nung panahon na yun, kaya na nila humarap sa makipagbakbakan sa US. Okay? So yun po yung pinakabuod ng kanyang kung bakit niya nasabi ng isang general ito. I hope I'm wrong, sabi. Who heads the Air Force and Air Mobility Command wrote an internal memo which circulated on social media to the leadership of its 110,000 members. Chinese President Xi Jinping, he explained, secured his third term and set war council on October 2022. Taiwan's presidential election are 2024 and will offer Xi a reason. United States presidential election are in 2024 and will offer Xi a distracted America. Tama nga naman, kauupo lang ng bagong presidente. Okay, so pwede nga naman. At saka nga daw, yung mga weaponry nila ay handang-handa na. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat kay PHTV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real Soundtrack Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.